Daddy, isa kang malaking sinungaling. Wala man lang si Mami dito. Rui, nasa loob si Mami. Pumasok ka at pumili ka. Ang sama mo, Daddy. President Gu, nandito na kayo. Halika, ipapakilala ko kayo. Ito ang panganay kong anak, si Chu Mingyue. At ito naman ang pangalawa kong anak, si Chu Xingchen. Tingnan ninyo kung sino ang gusto ninyo. Ang aming si Mingyue ay nag-aral ng finance. Si Xingchen naman ay nag-aral ng management. Kahit sino ang piliin ninyo ay magiging mahusay na katuwang ninyo. Rui, ikaw na ang bahala. President Gu, Diyos ko, nadumihan ang aking designer dress. Sino itong masamang bata? Tingnan lang natin kung paano kita bibigyan ng leksyon mamaya. Chuxiang, dalhin mo rito ang tuwalya. Bata, ayos ka lang ba? Ang bait ng ate na ito. Hindi niya man lang ako pinandidirihan. Daddy, gusto ko itong Mami na ito. Siya na. Oo, ay. Chu Xiang, dahil pinili ka na ni President Gu, maghanda ka na at magpakasal na. Hindi ako magpapakasal? Magpakasal ka para matulungan ako ni President Gu sa negosyo. Sabi ko na, hindi ako magpapakasal. Imposibleng tulungan kita. Noong una, nagtaksil ka sa kasal, iniwan mo ang nanay ko. Ang lahat ng ginawa mo. Manahimik ka. Malditang bata, gusto mo pa bang hanapin ang bulag mong kapatid? Kung hindi ka talaga magpapakasal, wag na wag mo akong sisihin kung hindi ko naiisipin ang ating relasyon bilang mag-ama. Ay, isipin mo, isang bulag, paano na siya mabubuhay sa mga susunod na araw? Basta't susundin mo ako ng maayos. Sinisigurado ko sa iyo, maaari kang makasama muli ng iyong kapatid. Sana tutuparin mo ang sinabi mo, Mr. Chu. Hahaha. Halika, mahal. Hindi ko inaasahan, nagagamit pala itong munting babae. 4 na taon na siyang naibenta. Ngayon, maibibenta pa ulit. Ha 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 ha. 4 na taon na ang nakalipas ng anak siya. Paano kung malaman ito ni President Gu? Ano ang gagawin natin? Kung sakaling ipabalik siya ni President Gu, hindi ko siya papayagan sa buong buhay niya na makita ang bulag niyang kapatid. Bakit ko pinapangarap si Mr. Gu? Ito pala ay isang sulat pag-ibig? Sobrang kalabisan, tumanggi pa siyang sagutin ang pagtatapat ni Kuya Chin Feng. 10 minuto. Binibining Chu, kung tama ang pagkakaalala ko, ikaw ang kusang lumapit sa akin ngayon. Ibinenta ka ng tatay mo sa halagang alam ninyo. Kung ayaw mo, maaari kang tumanggi. Ilang 10 milyong piso. Hindi iyan maliit na halaga. Ginoong Gu, hindi ako ganyan. 3 buwan ang palugit. Lilipat ka sa pamilya Gu at maging isang mabuting ina ni Rui. Kung hindi, huwag mong asahang makakakuha ka ng kahit katiting mula sa pamilya Gu, kasama na rin ang pamumuhunan para sa pamilya Chu. Rui? Si Rui ba yung cute na bata noong araw? Kung matutuwa si Rui, pagkatapos ng 3 buwan, maaari pa kitang bigyan ng isang marangyang kasal. Kailangan ko lang alagaan ng mabuti si Rui at hindi kailangang maging tunay na mag-asawa ni Ginoong Gu. 3 buwan lang naman iyon. Walang problema, Ginoong Gu. Hindi ba't kapag natapos ko lang ang mga nakasaad sa kasunduan, tutuparin mo ang pangako mong mamumuhunan sa tatay ko? Sa wakas, lumabas din ang intensyon. Oo, pero dapat magustuhan ka ni Rui. Sana hindi naman masyadong mahirap pakisamahan si Rui.
Sana si Chu Zihua ay magbigay ng balita tungkol sa kapatid ko. Chu Xiang. Magandang hapon, Tito Chu. Ako po ang senior ng anak ninyo. Ang pangalan ko po ay Chin Feng. Ang ganda po ng pagkakakonserba ninyo, Tito Chu. Mukha po kayong gwapo at bata pa. Sa edad na ito, masama ang tingin niya. Paano kung ganito? Ako ang magbabayad para bilhan ka ng bagong salamin. Tito Chu, ang salamin ko po ay blue light proof at anti-radiation. Maayos po ito? Kaya, siya ang maliit mong nobyo? Tito Chu, ganito po, nililigawan ko pa po si Junior Chu Xiang, hindi pa niya ako sinasagot. Gusto niyang maging Mrs. Gu pero hindi pa rin niya nakakalimutang idanggel ang kanyang reserba. Junior, nabasa mo ba ang sulat na ibinigay ko sa iyo? Paumanhin, hindi kita gusto. Ano ang hindi mo gusto? Maaari ko itong baguhin? Ikakasal na ako? At iyon ay sa lalaking tinawag mong Tito Chu? Mabuti at isa kang matalinong tao. Sa iyong pagpasok sa pamilya, Gu, maliban sa pag-ibig, lahat ay maibibigay ko sa iyo. Tama. Tingnan mong mabuti ang petsa sa kasunduan kapag ang itinakdang oras ay dumating at ikaw ay wala. Huwag mong asahan na makakakuha ka ng anuman. Ano? Papasok ako sa pamilya Gu ngayon? Tiningnan si Mami na dumating. Ang mga maginoong daddy ay kusang tumutulong sa babae na magdala ng bagahe. Siya ang mami mo, hindi siya ang babae ko. Mabaho kang daddy, talaga? Wala kang kaunting gilas. Ikaw. Mami, Rui-rui. Dahan-dahan. Mami, sa wakas ay dumating ka na. Rui? Ang pagdadala ng bagahe ni Mommy ay trabaho ng lalaki. Ang Rui-rui ay talagang isang munting ginoo. Iyan lang ang dala mo. Hindi ba sinabi ni Mr. Gu? Bukod sa pag-ibig, kaya niyang ibigay sa akin ang lahat? Hayaan na. Hindi na kita papansinin. Sino ka? At bakit ka nasa bahay ko? Bahay mo. Anong problema? Ako ang nag-aalaga kay Mr. Gu at Rui Rui. Kaya pala, ang yaya ng pamilya Gu? Ang yaya pala ni CEO Gu? Ang sexy naman. Rui Rui. Mommy, Rui-rui. Huwag mong basta-basta tawaging mommy si Rui Rui. Rui, Rui. Daddy, Ipakikilala ko sa inyo, siya na ang magiging ina ni Rui-rui. At ang may-ari ng bahay na ito. Magluto ka na. Tingnan mo lang ako ang pipiliin ni Mr. Gu. Opo, Mr. Gu. Mr. Gu, ako na ang maghahanda ng tubig sa bathtub mo. Tamang-tama ang temperatura ng tubig. Naku po. Wala akong nakita. Magpatuloy na kayo. Halika, lumabas ka. Hindi ko sinasadya, wala talaga akong nakita. Halika. Ayaw kong ulitin pa ng pangalawang beses. Ang ganda ng pangangatawan ng katulong ninyo. Kumpara sa iyo,
Mas maganda nga talaga. Ikaw. Inaakit mo ba ako? Malandi ipapaalam ko sa iyo na ako lang ang pwedeng maging may bahay ng tahanang ito. Inaakit mo ba ako? Si Mr. Gu kanina, medyo may dating ah. Chu Xiang, ano ba yung iniisip mo? Matulog na. Lalaki po ang inyong anak. Mula ngayon, ikaw na ang bunsong maestro ng pamilya Gu. At wala na siyang kinalaman sa iyo. Wag. Ibalik mo sa akin ang anak ko? Bakit naman ako nananaginip ng ganito? Bakit ka nandito? May masamang panaginip po ba ang mami? Rui, bakit ka nasa kama ko? Gusto ni Rui na yakapin siya ni mami. Sige. Rui, Opo, hindi mo pa ba nakikita ang mami mo? hindi po. Pero ikaw ang mami ko. Si Mr. Gu ang lalaking iyon na parang yelo? Paanong nagkaroon siya ng isang munting anghel na kasing init ni Rui? Mabait? Hindi pwedeng kumain ng hipon si Ruigu. Magkaka-allergy siya. Ito ang almusal ni Ruigi. Gusto mo bang magutom si Ruigi? Ang tagal mo na sa pamilya Gu? Hindi mo ba alam na allergic si Ruigi sa hipon? Ako na ang gagawa ng almusal simula ngayon. Mukhang minaliit kita. Saan ko ba ilalagay ito? Wala akong magagawa rito. Ruigu, maglaro ka muna dyan. Opo, Aakyat muna si Mama. Ruigu? Ruigu, sabi ng mami mo umupo ka raw dito at hintayin mo siyang bumalik ha. akala ba niya 3 taong gulang lang ako? Ang dali kong maloko. Tingnan ko nga kung anong balak niya. Mami, bilisan mo, bumalik ka na. Natatakot si Ruigu. Mami, bilisan mo, bumalik ka na. Natatakot si Ruigi. G, Gu, pagkabalik ko, nakita ko agad na inilagay ni Binibining Chu si Ruigi sa isang mapanganib na lugar. Chu Xiang, mas mabuti pang ipagdasal mong walang masamang mangyari kay Ruigi. Mami! Kapag bumalik si Jigo, palalayasin ka niya. Mami, kinuhanan ako ng litrato ni Tita Xiaoling at ipinadala sa daddy. Matagal na niyang gusto ang daddy ko. Chu Xiang, napakalaki ng iyong lakas ng loob. Masamang daddy, wag mong sasaktan si Mami. G? Gu? Anong pinagkakaabalahan mo? Tingnan mo ang sarili mong ginawa, ikaw mismo ang tumingin. Mami, bumalik ka na. Natatakot si Rui. Iyan lang pala ang murang kalokohan. Iyan na ba ang paliwanag mo? Hindi muna ako magpapaliwanag. May gusto akong itanong kay Jigu. Sabi mo, si Rui ay masyadong pihikan sa pagkain at madalas siyang magkasakit. Naisip mo ba kung bakit? Ang katulong na kinuha mo ay nagpapanggap, lihim na pinakain si Rui ng hipon na magdudulot ng allergy. Rui, totoo ba? Kumain ka ng hipon? Bakit ginagawa sa akin ng masamang tita iyon? Ginoong Gu, para kay Rui.
Gusto ni Rui na samahan mo siya sa bahay, kaya pinakain ko siya ng balat ng hipon para mag-allergy siya. Sa tingin ko ay hindi. Gusto mo lang magkasakit si Rui para bumalik si Ginoong Gu at para maakit mo si Ginoong Gu? Umalis ka! Ayoko nang makita ka. Teka lang, bago siya umalis, gusto ko lang ipaliwanag, hindi ko dinala si Rui sa ganoong kataas na plataforma. Isa pa, si Rui ay napakaliit, imposibleng umakyat siya mag-isa. Binibining Chu, anong ibig mong sabihin? Hindi ikaw ang gumawa. Ibig mong sabihin ako ang gumawa? Si Tita Xiaoling ang nag-akyat sa akin. May CCTV dito? Bakit hindi natin tingnan kung sino talaga ang gumawa? Bakit hindi ko maalalang may CCTV sa bahay? Wala naman. Tinatakot ko lang siya. Bakit ba hindi niya alam ang pagkakaiba ng fire alarm at ng CCTV? Hoy! Dalhin ninyo ang yaya na iyan sa istasyon ng pulisya. Mama, huwag kang mag-alala. Si Rui ay mabait na bata, hindi naman masakit. Kung sino man ang magtangkang saktan ng anak ko, pababayaran ko ito sa kanya. Ginoong Gu, sinusubukan niyo ba akong takutin? Kung ganoon, maglagay na kayo ng CCTV ng mabilis? Kung hindi, muli niyo lang akong mapagbibintangan ng wala namang dahilan. Hoy! Bakit bang inutil mo? Hindi mo pa napapakuhanan ng pera si Gu Xiaoting. Gusto mo pa bang mabayaran ng tuition fee mo? Diretsuhin mo ako? Ayoko sa mga babaeng nagpaplano o gumagamit ng panlilin lang sa harap ko. Ginoong Gu, wala naman akong sinasabi. Gumastos ka lang, Mommy. May pera pa ako kung kulang. Baliw na bata. Ako ang totoo mong ama. Ang pera kong pag-aari, Gu Xiaoting, ay hindi madaling kunin. Ipalagay na lang natin na ito ang kabayaran mo sa pag-aalaga kay Rui, ngunit lagi kitang babantayan sa bawat galaw mo. Ito ang munting kaban ko. Ibabayad mo sa tuition fee mo. Hindi ko inasahan na si Rui ay isang maliit na milyonaryo na pala. Pumunta sa parent-teacher conference ni Rui mamayang alas 3 ng hapon. Medyo may late ako, may gagawin ako. Mas susunod. Hindi ko inasahan na ako na isang estudyante sa kolehiyo ay pupunta sa parent-teacher conference ng bata. Sinong batang hamak yan? Umalis ka dyan? Zuang, halika rito. Gusto ko pang maglaro. Ayoko makipaglaro sa batang hamak. Nagsisinungaling ka? Ang mommy ko ay napakabait at napakaganda. Ay, Zuang. Itong batang hamak na ito, tingnan mo. Papatayin kita? Papatayin kita! Kung matapang ka, tawagin mo ang tatay at nanay mo rito. Sa tingin ko, mahirap lang ang tatay mo at iniwan na kayo ng nanay mo, di ba? Ha? Humingi ka ng tawad kay Rui. Isa ka ring ina? Paano mo nasabing ganoon? Sino itong maliit na babae na nagpapalakas ng loob na sumigaw sa akin dito? Ha? Ang batang ito ay baka, bago ka pa nag-edad, nabuntis ka ng iba? Ate? Maging maingat ka sa iyong pananalita, baka bumalik ang karma sa sarili mong anak? Sinusumpa mo ako? Huwag mong aawayin ang mommy ko. Nanghahamon ka na, di ba? Ha? Ginoong Gu, si Binibining Chu ay anak ni Chu Jihua sa una niyang asawa. Nagtrabaho siya habang nag-aaral. Inaabuso ng pamilya Chu? Mukhang hindi maganda ang kalagayan niya sa pamilya Chu. Inaapi siya sa kindergarten. Ano? Tara, tayo na't pumunta sa kindergarten. Sa loob ng eksaktong kalahating oras, bilhin ang kindergarten. Masusunod po. Anong ginagawa-gawa ninyo diyan? Kayo, mga magulang, maging maingat kayo sa inyong asal. Ikaw pala. Direktor, itong babaeng ito ang nanakit sa akin at sa anak ko ng ganito. Kung hindi mo paalisin ang anak niya, ipapahinto ko ang pagpondo ng aking asawa? Zuang, siya ba ang nanakit sa iyo? Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ng guro na mabigyan ng hustisya.
Siya ang nanakit kay Rui-Rui? Ano? Kayo bang mga anak ng mayayaman? Kapag nanakit ay may nagtatanggol, pero kapag si Rui-Rui ang sinaktan, walang may pakialam? Ang asawa niya ay shareholder ng kindergarten. Ang asawa mo ba ay construction worker o delivery rider? Rui, humingi ka ng tawad kay Zuang at magiging magkaibigan pa rin kayo, hindi ba? Saang nambugbog kay Rui-Rui? Bakit kailangan nating humingi sa kanya ng tawad? Kung hindi mo siya sisibakin ngayon, huwag mo na ring balaking maging dean. Iyan ang pang-aapi sa mahihina. Oo nga, nangaapi ako. Ang asawa ko ay shareholder dito, kaya pwede akong maging mapang-abuso. Bakit? Papuntahin mo ang asawa mo? O ha? Kapag dumating ang asawa mo, hindi ba't kayong tatlo lang ang aabusuhin namin? Ayusin ninyo ang pananalita ninyo kapag dumating ang tatay ni Rui-Rui, kayo lang ang magsisisi. Che, Kapag dumating ang tatay ko, kayong lahat ay kailangang humingi ng tawad sa akin. Mama ni Rui, anong pinagmamalaki mo? Wala na akong balak makipagtalo sa iyo. Hindi ka man lang tumingin sa sarili mo sa salamin? Ang mahirap. lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Kung hindi, hahayaan kong kayong pamilya ninyo ay mapahamak. Paano mo siya hahayaan na mapahamak? Daddy, binubuli nila kami ni Mommy. Binuli ka nila? Sabi nila, ang anak kong si Rui-Rui ay isang bastardo. Hindi ko kinaya, kaya nakipag-away ako sa kanila. Huwag kang matakot, nandito na ako. Oh, may dumating na katulong. Ang ganda ng suot. Huwag mong sabihin, ahente lang ng insurance ito? Matatakot kayo sa sasabihin ko. Ang daddy ko ay... Walang kuwenta. Ikaw na bastardo. Nagpapanggap na kung sinong mahalaga. Huwag kayong matakot at tingnan ninyo. Hindi ako ang taong madali lang ninyong kagalitan. Tingnan nga natin. Bakit hindi ko kayo maaaring galitin? Ang Haifu Pharmaceutical ng asawa ko ay nakikipagtulungan sa Gu Corporation. Alam niyo ba ang Gu Corporation? Iyon ang pinakamayamang tao sa Haicheng. Kaya nilang magpabago ng panahon sa isang iglap? Kaya nilang magdulot ng ulan sa isang iglap? Ikaw, kahit apelido mo ay Gu, gayon pa man, hindi ka karapat-dapat maging tagabitbit ng sapatos para sa Gu Corporation. Pero, ang pagkakaroon ng apelidong ito ay biyaya na ng iyong mga ninuno. Ha 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 ha. Natakot ka na ba? Kapag kinalaban mo si Zhuang's mommy, lahat ng kindergarten sa buong Haicheng, hindi tatanggapin ang anak mong bastardo. President Gu, katatapos ko lang pumirma ng kontrata ng pagbili. Ngayon ang kindergarten na ito ay pag-aari na ng aming Gu Corporation. Ha 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 ha. Hala, hindi ako nagkamali sa narinig ko, ah? Ha? Itong nagbebenta ng insurance? Tinawag pa niya ang sarili niya na President Gu? Nakakatuwa. Kung sino-sino ang pinagpapanggap, naglakas loob pang magpanggap na President Gu? Magsitigil. Siya ang ating GO. Maging mas magalang kayo sa pagsasalita sa kaniya. Si GO ba talaga yan? Oo naman. Katatapos ko lang pumirma ng acquisition contract kasama ng kaniyang personal na assistant. Nakuha mo na ba ang pera? Hindi pa. Paano ka nakakasiguro na siya si GO? Paano kung iba lang iyan na dumating para manloko? Mga kung sino-sino lang? Zhuang's mom. Hindi ba nasa labas ng kotse ang asawa mo? Hindi ba may kooperasyon siya sa Gu Group? Papasukin mo siya, bilisan mo na, at ibunyag mo ang lahat ng mga manlolokong ito ngayon din. Ibunyag mo. Na. Oo nga, hintayin mo ako. Ngayon na kita ibubunyag, ikaw naman loloko? Hoy, mahal, may nanggagaya ngayon kay G? Oh, bilisan mong pumunta rito, kaya para ibunyag ang katotohanan tungkol sa peking taong iyan? Bago mag alas 12 ngayong gabi, gusto kong hayaan ang Haifu Pharmaceutical? Lubos na mabangkarote. Masusunod, G. O. Hintayin mo lang ako. Iyan ay puro lang talaga hangin. Mahal. Mahal ito. G. O. Bakit ka nandito? Napaka-opportune na makita ka rito. Ito ba si Junior Boss Gu? Ang gwapo naman, kopya mo talaga para kayong hinulmas sa iisang hulmahan. Anong nangyayari? Nagkamali ba ng pagkakakilala ang asawa mo? Siya ba talaga ang CEO Gu ng Gu Group? Siya ba talaga si CEO Gu? Siyempre, siya si CEO Gu. Siya ang pinakamayaman dito sa Haicheng. Huy, Mrs. Hindi ba sinabi mong may nagpapanggap na CEO Gu dito? Sino iyon? Ako ang tinutukoy niya. CEO Gu. Tiyak na isang pagkakamali lang iyan. Nagbitiw ng matinding salita ang asawa mo kanina. Sinabihan niya kaming tatlo na lumuhod at mag-sorry sa kanya.
Hindi, asawa ko. Sila ang unang nambubuli kay Juang. Nagsisinungaling ka? Maliwanag na ikaw ang unang nanakit kay Rui. Kung hindi ka naniniwala, may CCTV sa kindergarten. Ikaw na masamang babae. Paano mo nagawang sumagot ng pabalang kay Mrs. Gu? Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya ngayon din. Zangda? Siguraduhin mong mawawala ang Haifu Pharmaceutical sa Haicheng. Bukod pa rito, paalisin mo sa eskwelahan ang mga anak nitong mga pamilyang ito. Ako, Masusunod, CEO Gu. Mami, dali na! Dito tayo matulog lahat ngayong gabi. Anong nangyayari sa inyo? Hiling ni Rui. Kailangan mong gawin ang lahat. Hindi mo kailangang tuparin ang tungkulin ng mag-asawa. Samahan mo lang akong magkunwari. Nakakahiya. Walang nakita si Rui. Napakatalino naman ng batang ito. Daddy? Daddy, matulog ka rin sa amin. Oo. Rui, mag-ingat ka. Mami! Matulog ka sa gitna, Mami! Huwag kang gumalaw. Tulog na si Rui. Kung ayaw mong matulog dito, pwede kang pumunta sa ibang kwarto. Oh, may cake ka pala. Huwag mo akong hawakan. Kung ganyan ang suot mo, huwag mong isiping isa akong disente. Bastos ka. Huwag kang tumingin. Talaga bang gusto mong matulog dito? Bumaba ka sa kama. Ngayong araw sa kindergarten, salamat sa pagtatanggol mo kay Rui. Ikaw, huwag kang magkakamali. Hindi ako madalas nakikipag-away. Aksidente lang ito. Hindi ko talaga inasahan na makikipag-away ka para kay Rui. G? Gu? Ang tunay na ina ni Rui, nasaan ba talaga? Nasaan ang ina ng bata? Mabuti na rin at nawala siya. Ang pamilya Gu ay nangangailangan ng tagapagmana. Lolo, napakatalino mo. Pero ayokong maging katulad ko siya, walang ina mula pagkabata. Chu Xiang, hindi ito ang dapat mong itanong. Naawa lang ako kay Rui. Bakit hindi mo muna kaawaan ang sarili mo? Naulila sa ina noong bata pa, hindi inibig ng ama, at hindi minahal ng ina. Hindi minahal ng ina. Chu Xiang, may limitasyon ang pagtitimpi ko sa iyo. Ayaw ko nang marinig ang mga salitang ina ni Rui. Itay, nagmamakaawa ako. Pautangin mo ako ng kaunting pera para mailibing ko na si Mama at si Amaling. Hayaan mo na kaming magpahinga. Xiao Chuxiang, kulang pa kahit ibenta mo ang sarili mo para sa isang libingan. Kapag lumaki ako, magtatrabaho ako ng gusto at babayaran ko kayo. Ang walang kuwentang buhay ng nanay mo. Karapat dapat ba siyang ilibing sa sementeryo?
Iyan ang mga hell money na susunugin mo para sa kanya. Hayaang gamitin niya iyan kasama ng lalaki niya sa impyerno. Umuwi na si Ate Schwanner. Hi, Xiao Chuxiang. Bakit ka bumalik? Tito, nakita mo ba ang kapatid ko? Kinuha siya ng sarili mong ama. Hindi mo ba alam? Kung maaari lang akong pumili, wala namang anak ang ayaw makasama ang nanay niya. Pero ako, hindi lang nawala ang nanay ko, kundi pati ang kaisa-isa kong kapatid. Hoy! Bakit hindi pa dumarating ang investment ni Mr. Gu? Wala kang silbi. Umuwi ka kaagad dito. Mommy, bakit hindi pa tayo pumapasok? Kailangan muna nating umuwi, dalhin si Rui sa daddy mo, okay ba? Ayoko. Gusto kong sumama kay Mommy pauwi. Wala talagang kwenta. Bakit sinasaktan ng masamang tao si Mommy? Aba, ikaw, pasaway na bata. Siya ang anak ni Gu Xiaoting. Kapag ginalaw mo siya, hindi ka palalampasin ni Gu Xiaoting? Nakapag-asawa ka lang ng Gu Xiaoting, nagbabanta ka na sa akin? Huwag mong kalimutan, hawak ko pa rin ang bulag mong kapatid. Napagpaalala mo pa sa akin? Gustong-gusto ako ngayon ni Gu Xiaoting. Papakita mo lang sa akin ang kapatid ko? Ipadadala ko agad sa iyo ang pera? Nagsasabi ka pa ng kondisyon sa akin. Hindi ba okay si Mommy? Huwag kang mag-alala. Rui, okay lang si Mommy. Ang galing mo sa pag-akit ng kung sinong lalaki. Parehong-pareho ka sa patay mong nanay. Parehong-pareho. Ang nanay mo ay walang paninindigan. Nanghihilaw na nga, naghanap pa ng ibang lalaki. Nanganak ng isang bulag, at ikaw, ganun din. Hindi ko hahayaang pagsalitaan mo ng ganyan ang nanay ko. Maliwanag na ikaw ang naunang lumandi kay Chu Zihua, kaya lang hiwalayan si Mommy at magpakasal kay Daddy Lin. Hayop ka. Sino ang nangahas gumalaw sa kaniya? Daddy, inaapi niya kami ni Mommy. Wala. Mr. Gu, wala pa akong nasasaling isang hibla ng buhok ng munting master na iyan. Daddy, dumudugo ang labi ni Mommy. Bakit ka nandito? Ginagamit ko ang Little Genius Watch para humingi ng tulong kay Daddy. Ganyan ka, kaawa-awa, asawa pa rin ba kita si Gu Xiaoting? Ang asawa ko, basta mo na lang sinasaktan? Ginoong Gu, anak ko si Chu Xiang. Kaya karapatan kong disiplinahin siya. Kahit ang aso, kailangang respetuhin ang may-ari nito. Kung nasira mo ito, maaari ko itong ibalik. Ginoong Gu, tinatawag mo siyang aso? Hindi ba't sinasama mo na rin ako sa pangiinsulto? Anong pakialam ko kung insultuhin kita? Ano? 50 milyong piso? Ayaw mo na? Ginoong Gu, puno ka ng kayabangan. Kung ganoon, hindi na kita aanyayahan para sa hapunan. Hindi na po masakit ang Mommy kapag ginawa ito. Maraming salamat. Maliit na Dr. Rui. Rui, may pag-uusapan kami ni Mommy, bumalik ka muna sa kwarto mo. Opo, alagaan mo po si Mommy ha. Ma'am. Takpan mo yung sarili mo? Ang bobo! Sinaktan ka, hindi mo talaga alam kung paano ka umiiwas. Kahit si Rui na maliit pa alam tumakbo. Ikaw? Bumabalik ka pa rin? Hindi ka ba talaga natatakot na balatan kanya ng buhay? Nag-aalala ka ba sa akin? Hoy! Huwag mo lang isipin ang kung anuman. Natatakot ako na madamay si Rui at masaktan. Nasa kamay pa rin niya ang kapatid ko? Hindi ako pwedeng hindi bumalik. Kapatid? Bakit hindi ko alam na may anak na lalaki pa pala ang pamilya Chu?
Sa tingin ko sa iyo napakadaldal. Bakit ka pa naging pipi? Huwag na lang natin ituloy kung ayaw mong sabihin. Bilang asawa ko, Gu Xiaoting, huwag kang laging parang isang kawawang biktima. Profesor, pumunta ako rito para bayaran ang natitirang tuition fee. Nabayaran na ang iyong tuition, ipinadala ito ng Gu Corporation. Salamat po, Profesor. Kakaiba. Paanong ang mahirap na estudyanteng si Chu Jiang ay makakakonekta sa Gu Corporation? Binibining Chu, pinapauwi na po kayo ni CEO Gu. Salamat sa iyo. Salamat sa tuition mo, babayaran ko iyon? Daddy, bakit hindi mo sinundo si Mommy pa uwi? Gusto mo ba talaga siya? Oo, sobra. Ang bango at lambot ni Mommy ko. Siguradong hindi pa nakayakap ng babae ang tanga kong daddy. Sino ka? Kainis. Bakit pakiramdam ko ay pamilyar siya? Anong ginagawa ninyo? Maganda ang kanyang katawan, kaya pala nakakita siya ng mayaman. Anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Gawin ang tama at panindigan mo, isa talaga siyang masamang babae. Naglakas loob ka pang manakit. Maghintay ka dahil bukas ay matatanggal ka na sa pag-aaral. Huwag kang magbintang. Nakunan na ang mga litrato, hindi mo na ito matatanggihan. Sumakay ako sa sarili kong sasakyan? May problema ba doon? Isang bastardang anak, may gana ka pang magsabi na sumakay sa sarili mong mamahaling sasakyan. Nakakatuwa talaga. Hindi nakakagulat na tinanggihan mo si Senior Chin Feng, kaya pala mayaman na ang kumakabit sa'yo. Magkaklase tayo? Binabalaan kita? Labag sa batas ang paninirang puri? Kaklase? Wala akong kaklaseng katulad mo na naging kabit ng matandang lalaki. Ang matandang lalaki na iyon, mas matanda pa yata sa tatay mo, hindi ba? Manahimik kayo. Nag-leave ka sa pag-aaral ng 1 taon. Nanganganak ka ba ng anak ng matandang lalaki? 9 na buwang pagdadalang tao, hindi ba't tugma iyon? Nag-leave ako dahil na-aksidente ako sa sasakyan at nagpapagaling ako sa bahay? Huwag mong sabihin na naaksidente ka at nawalan ng alaala. Paano mo nalaman? Pagkatapos ng aksidente ko, totoo, may nawala akong alaala. Hayaan mong pakinggan ko iyan. Ang peklat sa tiyan mo, hindi ba't operasyon sa appendix lang iyan? Pero iyan ay operasyon sa appendix lang talaga? Pakinggan ninyo, sino ang maniniwala sa ganoong kasinungalingan? Ang mga litratong ito, bukas nasa headline na ng campus. Tingnan natin kung makakaya mo pa na magpatuloy sa pag-aaral. Inaasahan kong maipaliwanag mo nang maayos itong tungkol sa pagiging sugar baby. Seryoso itong nakaapekto sa reputasyon ng paaralan. Kung hindi ito maaayos, maaari kang ma-expel. Guro Joe? Ito ay paninira lang sa akin ni Lin Wanwan at Zhou Ting. Ang sinasakyan ko talaga ay sasakyan ng pamilya ko. Kung ako ay papaalisin, dapat paalisin din itong dalawang naninira sa akin? Aba, malapit na siyang mapatalsik pero nagmamalaki pa rin. Tagapayo, tawagan mo na para sunduin na siya ng mga magulang niya. Tumigil na kayo. Papuntahin mo ang iyong mga magulang para tingnan kung paano ito aayusin. Bakit ka natulala? Bilisan mo at tumawag.
Wala akong magulang. Napakasama ng epekto nito. Kung hindi mo papupuntahin ang mga magulang mo, maghanda kang ma-expel. Anong nangyari sa iyo? Maaari ba kitang pakiusapan na pumunta sa paaralan? Ayaw kong ma-expel. Itigil ang pulong. Sa loob ng 10 minuto, gusto kong malaman kung ano ang nangyari kay Chu Xiang. Sige po. Andito na. Bakit bigla lang pumunta si Ginoong Gu sa ating eskwelahan? Hindi malinaw na sinabi ng assistant niya. Mukhang magi-sponsor daw. Ginoong Gu, ano po ang maipaglilingkod namin sa inyo sa aming eskwelahan? Pinatawag ang magulang ng estudyante. Bilang tagapag-alaga, kailangan akong pumunta. Tatlong dekada pa lang si Ginoong Gu, may anak na nag-aaral sa kolehiyo? Totoo ba yan o hindi? Ano ang pangalan ng bata? Bakit hindi namin alam? Ang anak ko ay hinding-hindi nagsisinungaling. Siguradong siya ang may kasalanan. Imposibleng magkaroon ng kaklase na mistress ang anak ko. Chu Xiang. Nakasulat sa registration form na isa kang ulila. Ulila. Walang ama't ina, kaya pala kulang na kulang sa pagmamahal. Tumahimik ka. Ang sakit mong magsalita. Kung hindi ka man mapalo ngayon, siguradong malaking abala ang kakaharapin mo sa huli. Chu Xiang. Sino ang tinawag mong tagapag-alaga? Asawa ko. Sinong asawa mo? Kaya pala asawa mo pala yung matandang lalaki na yan. Ikaw ay nag-akyat bilang kabit. Sabi na kung ano ang puno, siya ang bunga, baka pati nanay niya, kabit din. Anong ibig mong sabihin? Anong gusto mong gawin? Gusto mo ba akong saktan? Ikaw ang sumusobra. Boss Gu. Ako ang asawa ni Chu Xiang. May kailangang ayusin sa paaralan at kailangan ng magulang na manggasiwa rito. Ay, teka. Hindi. Boss Gu, nagkamali lang kami. Nagkamali lamang po. Ma, ano bang pinagsasabi mo? Walang pagkakamali. Kailangan siyang makick out na yon. Manahimik ka. Asawa ng Boss Gu, kaya mo ba siyang kalabanin? Nagkamali lang, Boss Gu, ha? Tama-tama, itigil na natin to sa pagkakataong ito. Sabi mo ititigil? Ititigil na? May nangyaring masamang insidente ng pambubuli sa paaralan ngayon. Ang mga estudyanteng sina Lin Wanwan at Zhou Ting na nasa senior class A, gumawa ng maling paratang at paninirang puri kay Chu Xiang. Sila ay napagsabihan na at binigyan ng matinding parusa. Kaparusahan. Ang dalawang may sala ay kailangang magbigay ng pampublikong paghingi ng tawad. At umaasa akong tularan ito ng lahat ng mga estudyante. Bakit ang hina-hina mo? Palagi ka na lang nagpapabugbog? Para sa nangyari ngayon? Salamat, Ginoong Gu, sa pagtatanggol mo sa akin. Bakit hindi mo na ako tinatawag na asawa ngayon? Bakit ka nag-aatubili? Hindi ba ang tapang mo kanina? Sa harap ng napakaraming magulang, nagawa mo pang manakit? Dahil sinabi nilang kabit ang nanay ko ay ang legal na asawa ni Chu Jiwa, si Qi Fenglan ang kabit. Iniwan lang ako ng nanay ko sa pamilyang Chu. Dahil sa pangangaliwa ni Chu Jiwa? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Ikaw ba ay hindi naniniwala sa akin? Hindi. Siyempre naniniwala ako sa'yo. Akala ko lang, hindi mo sasabihin sa akin ang tungkol sa iyong pamilya. Ginoong Gu, tungkol sa kapatid ko na tinanong mo dati, gusto mo pa ba itong marinig ngayon? Handa akong makinig. Ang pangalan ng kapatid ko ay Ling Xuan. Mas bata siya sa akin ng 4 na taon.
Siya ang anak ng nanay ko sa pangalawa niyang asawa matapos silang maghiwalay. Ang masama lang, may problema siya sa mata simula nang siya ay ipanganak. Sabi ng doktor, kailangan niyang maghintay talaga hanggang sa edad na 18 para lang makapagpa-transplant ng cornea. Pagkatapos, namatay ang nanay ko at stepfather dahil sa aksidente. Nagmamakaawa ako kay Chu Ziwa, natulungan akong asikasuhin ang libing, pero hindi ko inaasahan. Kinuha niya ang kapatid ko at itinago ito. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang hanapin ang iyong kapatid. Naiinis ako. Ano ang nangyayari, mahal? Sino ang nagpagalit sa iyo? Sino pa ba? Si Gu Xiaoting, ang ulol na tumalikod sa kanyang salita. Guting, ang ulol na iyon na bumawi sa kanyang salita. Matagal nang hindi dumarating ang ipinangakong pondo sa pamumuhunan, wala tayong pera para kunin ang ilang proyekto at inagaw na ng kalaban. Magkano ang mawawala sa atin dahil dito? Pa, huwag ka nang magalit. Baka masira ang iyong kalusugan. Kung ako ang tatanungin tungkol dito, kasalanan iyan ni Shang Chu dahil sa pagiging walang silbi. Kung ako sana ang ikinasal noong una, matagal ko nang nahila ang pondo para kay tatay. May mukha ka pa rin para magsalita ng ganyan. Ito ang pagkakataon na nasa harap na mismo ng mga mata mo. Pero hindi mo man lang masettle ang isang bata, ang alam mo lang araw-araw ay kumain, uminom at magwaldas ng pera. Mas magaling pa sa iyo ang alaga kong aso sa labas. MF, mas lalo lang akong nagagalit kapag iniisip ko pa rin iyan. Mahal, huwag ka nang magalit dahil kung may silbi ang aso sa labas, gamitin na lang natin ang aso para tulungan tayo. May naisip na ako. Ginoong Gu, salamat sa pagsama sa akin. Kung sa susunod ay dadalhin mo ang kapatid mo, Baka mas masaya ka pa, hindi ba? may alam na ba kayo sa kinaroroonan ng aking kapatid? Ang mga bagay na ipinangako ko sa iyo, gagawin ko talaga. Ninong, nakita ko na ang taong gusto mong lapitan ko. G, Gu, nagbibigay ng pera si Chu Zihua sa ampunan kada buwan para tustusan ng isang bata. Naghihinala kami na ang batang iyon ay kapatid ng ginang. Gumawa ka ng paraan para makuha ang buhok niya at magpa-DNA test. G, Gu, may performance ang ginang at si Rui mamayang hapon. Ito ang bulaklak na dinala ko para sa iyo. Kumikinang-kinang, punong-puno ng bituin sa kalangitan. Patay, talagang in love na si Jigu. Iniwan ang trabaho para subaybayan ang asawa at anak niya. Ang ganda mo talaga ngayon. Gusto ko itong bulaklak. Rui, para sa iyo itong bulaklak? Ang pinakaguwapong munting bituin ngayon? Rui, dadalhin kayo ni Daddy at Mommy mo mamaya sa isang masarap na kainan, di ba? Daddy, ano ang kakainin natin? Malalaman mo pagdating natin doon. Ayos ka lang ba? Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Maari mo ba akong tulungan na hanapin ang tungkod ko? Nagkataon lang ba talaga ito? Dalhin siya pabalik at bilisan ang DNA test. Siya ba? Magkahawig kayo ng isang taong kilala namin. Maaari mo ba kaming sabihan kung sino-sino pa ang mga kapamilya mo? Mula 4 na taong gulang, nasa ampunan na ako. Wala akong pamilya. Isang tiyuhin na nagngangalang Chu ang patuloy na nag-e-sponsor sa akin. Naaalala mo ba kung sino pa ang mga kapamilya mo bago ka mag-4 na taong gulang? Sabi ng direktor, noong una akong dumating sa ampunan, nagkasakit ako ng malala. At pagkatapos ng pagising ko, wala na akong matandaan. Ay, mayroon akong jade pendant. Nakaukit ang karakter na Xuan sa pendant. Kaya ang natatandaan, kulang ay Ling Xuan ang pangalan ko.
Kapatid, Ikaw ba ang ate ko? Talaga bang ikaw ang ate ko? Ginoong Gu, naipadala na ang DNA sample sa testing center, malalaman na natin ang resulta bukas. Xuan, kahit na hindi pa lumalabas ang resulta ng test, nang makita ko ang jade pendant, alam kong ikaw ang nakababata kong kapatid. Nitong nakaraang dekada, sobrang hirap ng iyong buhay. Ginoong Gu, maaari bang itanong kung pwedeng manatili ang kapatid ko dito sa bahay ng ilang araw? Ginoong Gu, maaari bang tumira ang kapatid ko dito sa bahay ng ilang araw? Rui, ito ang tito mo. Tito, bakit ka nakasuot ng salamin sa loob ng silid? Rui, huwag kang bastos. Dahil ako ay bulag na simula pa pagkabata. Ang ganda ng samahan ninyo. Noong bata ako sa ampunan, lahat ng bata ay nagpapakita ng kanilang galing para maampon. Pero ako, hindi ako nakakakita. Kaya walang umampon sa akin. Ayos lang. Xuaner, nandito na ako ngayon. Sigurado akong gagaling ang iyong mga mata. Tito, kumain ka ng pakwan. Ang bait ni Rui. Nier, ipadadala ko si Rui sa paaralan. Okay lang ba sa'yo na mag-isa rito sa bahay? Ate, huwag kang mag-alala. Alam ko ang lokasyon ng banyo. Alam ko, ang hagdanan ay nasa kaliwa paglabas ng pinto. Mayroong 22 baitang pababa at 7 hakbang sa kaliwa ang kusina. Walang iba, kundi si Nier. Naalala mo na sa loob lang ng ilang araw, ang sense of direction mo ay kasing galing pa rin noong bata ka? Gaano kahirap ang dinanas mo, Nier, para maging bihasa ka ng ganitong katindi? Hindi na ako bata. Magtiwala ka sa akin, ate. Magtiwala ka rin? Siguradong magagaling ko ang mga mata mo. Ninong, nasa pamilya Gu na ako. Hindi nagduda si Chuxiang, ngunit masyadong maingat si Gu Xiaoting, nag-aalala ako. Huwag kang mag-alala. May ginawa na akong daya sa sample. Pagkuha niya noon, ikaw na ang tunay na nakababatang kapatid ni Chu Xiang. Inalagaan kita sa loob ng maraming taon. Huwag mo akong bibiguin. Huwag kayong mag-alala, Ninong. Tiyak na gagantihan ko ang kabutihan ninyong magpalaki sa akin. Anong ahensya ang gumawa nito? Walang butas sa gitna, hindi ba? Huwag kang mag-alala, Boss Gu. Personal kong binantayan ang bawat hakbang. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri, kapatid mo si Ling Xuan. Napakaganda! Umuwi ka ng maaga mamayang gabi, magdiriwang ako. Ma, sa wakas, nahanap ko na ang aking kapatid. Magpahinga ka na ng payapa. Ang galing, ate. Natatakot pa ako na baka sabihin ng report na hindi tayo magkapatid. Hindi ka na muling iiwan ni ate? Sige. Halika, kumain na tayo. Sige na, kumain ka pa ng mas marami. Kumain ka nitong masarap na spare ribs. Ate, ako na lang ang kakain. Kaya ko na. Hindi tama ang reaksyon. May problema itong si Ling Xuan. Ling Xuan, halika't uminom. Ay, nadulas ako. Ayos lang, sana'y maging ligtas tayong lahat. Ling Xuan, kumain na tayo. Rui, huwag mo nang tignan. Rui, gabi na, ihatid mo si Tito sa kwarto para magpahinga. Mag-ingat. Salamat, kuya.
Rui, matulog ka na. Chuxiang, pakiramdam ko, may kakaiba kay Ling Xuan. Alam kong hindi ka sanay na nandito siya, pero ngayon ko lang siya nakita ulit, hindi ba? Gusto ko lang siyang makasama ng matagal. Hindi ako nagrereklamo. Hayaan na. Baka nag-aalala lang ako ng sobra. Ginoong Gu, masaya ako dahil nakita mo siya ulit. Talagang masaya ako. Salamat! Ginoong Gu, magandang gabi. Tinulungan na kitang hanapin ang kapatid mo? Ganyan lang ang pasasalamat mo sa akin? Chuxiang, hindi ko inasahan na magagawa mong paikutin si Gu Xiaoting sa kama. Mama, yakap! Nakakainis. May password pala. Tito, pwede mo ba akong samahan maglaro? Ruizui, nasaan ang mama at papa mo? Hindi pa po gising si Papa at Mama. Ruizui, gusto mo bang samahan ka ni Tito na maglaro ng hulaan ng bugtong? Opo, Alam mo ba, sino ang nakatira sa pinakamalaking silid sa bahay? ito ang kwarto namin ni Daddy at Mommy. Alam mo ba, alin ang paboritong silid na puntahan ni Papa? Ang paboritong silid ni Papa ay ang silid aklatan. Sa tuwing papasok si Papa sa silid aklatan, nagtatype siya ng ilang numero. Ikaw, naaalala mo ba ang mga numerong iyon? Kaarawan po yun ni Ruizuy. Mami, ang laking baboy mo! Ang talino mo sa batang edad mo? Daddy, naglaro kami ni Tito ng bugtungan kanina. Ano ang hinulaan ninyo? Ang talino ni Tito, nahulaan niya ang password ng study room. Sige na, Rui, palitan muna natin ang sapatos mo. Chuxiang, ihatid mo muna siya sa kindergarten. May kailangan pa akong asikasuhin. Ginoong Gu, ibig sabihin po ba nagpapanggap lang siyang bulag? Sa tingin mo, kung nagpapanggap siyang bulag, sino ang nagpadala sa kanya? Ang pamilya Chu. Pasensya na po, Ginoong Gu, hindi ko dapat pagdudahan si Binibining Chu. Tama ka. Ngunit si Chu Xiang ay hindi ko makatawan sa pamilya Chu. Bantayan mo si Chu Zihua kamakailan. Opo. Kung gusto niyang makipaglaro ng panloloko, paglalaruan natin siya. Gu Xiaoting, ano kaya ang sikreto mo? Hindi ba ito si Ginoong Gu na hindi tumutupad sa kanyang salita at walang pakialam sa tao? Chu Jihua, mag-ingat ka sa bibig mo. Ginoong Gu, sinipinggan mo ang anak kong babae na nag-aaral pa sa kolehiyo at ang ipinangakong investment funds ay matagal nang hindi mo ibinibigay. Hindi ba totoo yan? Ang pamilya Gu ay palaging sumusunod sa mga patakaran. Wala kayong karapatang magbigay ng kung ano-anong komento. Hayaan mo na. Mga taong sasama lang naman sa bidding. Magsisimula na po ang bidding conference. Pakiusap na maupo na ang lahat ng maayos. Sasama lang ba kami sa bidding? Binabati namin ang kumpanyang Zihua sa panalo nila sa bid na 23 milyong piso at 1,000. Congratulations! Ginoong Gu, paano naman nangyari iyon? Sa mga nakaraang taon, palagi kaming pamilya Gu ang nananalo sa bid. Kung gusto niya talaga iyon, ibigay na lang sa kanya. Ayan. Ang sinabi ni Ginoong Gu na sasama lang sa bidding para sa sarili niya yata iyon, hindi ba? Congratulations! Itong Gu Group. Magbabago na ang ihip ng hangin. Ang galing mo, Mommy! Salamat sa mabuti kong anak dahil sa wakas nakuha mo ang bidding project ng Gu family ngayon. Hindi ko
ko alam ang sinasabi mo. Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na. Huwag mong ibaba. Dahil maganda ang pakiramdam ko nitong mga nakaraang araw, pinapayagan kitang umuwi bukas para sa isang family dinner. Hindi na kailangan. Ako ay isang dayuhan lang, kaya hindi ko naguguluhin ang pagsasama ninyong apat. Walang hiya ka. Sa tingin mo ba gusto kitang tawaging umuwi para kumain kahit walang rason? Wag na wag mong kalimutan, nasa akin pa rin ang buhay ng kapatid mo. Talaga? Kung gayon, tingnan mo, nandyan pa ba si Ling Swan? Nagpapakatalino. Mukhang nahuli na ang isda. Dahil kay Ling Xuan sa Gu family, ang pagtanggal sa Gu family ay hindi na matatagalan. Mr. Gu? Anong ibig niyang sabihin sa nanalo sa bidding? Sobrang nag-aalala ka, ah? Sinabi na ba sa iyo ni Chu Zihua noon pa? Hindi. Sa tingin mo ba hindi ko narinig ang sinabi niya? Nakapasok ka ba sa aking silid aklatan? Anong ibig mong sabihin diyan? Nagdududa ka ba sa akin? Tinatanong kita kung nakapasok ka sa aking silid aklatan. Huwag mong aawayin ng mommy ko, Daddy. Sagutin mo ang tanong ko. Araw-araw akong pumapasok para maglinis. Ako? Inamin mo? Sino pa ang makapagbibigay ng impormasyon sa bidding kay Chu Zihua bukod sa iyo? Ang sitwasyon ko sa pamilyang Chu, alam mo yan. Huwag po kayong mag-away, Mama, Papa. Sige, kung yan ang tingin mo, aalis na ako ngayon sa pamilyang Gu. Daddy, huwag mo pong paalisin si Mommy. Ipadadala ko ang tao para imbestigahan ng husto ito. Bago lumabas ang katotohanan, manatili ka muna sa pamilyang Gu at alagaan mo si Ruirui ng mabuti. Boss Gu, ang CCTV footage ay sinadya pong baguhin pero naisaayos na ito ng mga technician. May problema nga siya. Mukhang ang taktikang ito ng paghila sa ahas ay gagana. Ganito, maghanap ka pa ng isang foreign appraisal agency at ipadala mo ang DNA samples ni Ling Xuan at ni Chu Xiang para sa pagsusuri. Pinaghihinalaan kong binago yon noong huli. Masusunod, Boss Gu. Gusto mo ba ng Ferris wheel? Kung gusto mo, ipatatayo ka ni Daddy ng isang amusement park doon mismo sa Hilagang Lungsod. Hindi ba? Opo, pwede po ba isama si Mommy at si Ruirui para maglaro? Oo naman. Sa charitable gala sa Makalawa, maghintay ka at tingnan mo. Ang proyekto ng North City ay nagpapalito sa akin. Ang lupain na iyon ay sira at liblib. Bakit gugustuhin ni Gu Xiaoting na bilhin ito sa mataas na presyo? Alam ko iyan. Noong gabi, sinabi ni Gu Xiaoting sa kanyang anak na ipapatayo niya ito bilang isang malaking amusement park. Imposible. Tiyak na may ibang dahilan iyan. Ganito, maghanap ka ng pagkakataon na imbestigahan iyan. Sige, ang mga dokumento at litrato tungkol sa proyekto na isend na sa iyong email. Gu? Matagal ko nang tinitingnan ang lupain sa North City. Pwede bang huwag mo nang agawin sa akin? Hala? G? Wrong? Pasensya pero hindi ko kayang ibigay. Ipapabili ko ang lupain na iyon para ipagawa ko ng amusement park para sa anak ko. Gu, pareho tayong matatalino? Bakit mo pa ako niloloko ng istoryang Liao Zai? Ang laki-laki ng minahan ng ginto na ito. Kakayanin mo bang kainin iyan mag-isa? Paano mo nalaman? Hindi lang ako nakakaalam na may minahan ng ginto sa ilalim ng North City. Alam ko rin na ipinusta mo ang lahat ng iyong pondo sa mga proyekto mo sa ibang bansa. Sabi ko na, itong si Gu Xiaoting, bakit bigla na lang gustong bilhin ang sirang lupain sa North City? Kaya pala may malaking minahan ng ginto sa ilalim. Ginoong Rong, tila nag-aalala ka sa akin. Pati ang pondo ko ay alam mo na lahat. Oo naman, kung kilala mo ang sarili at kalaban, mananalo ka. Ako naman, hindi ako sa akim na tao. Basta't isama mo lang ako, Ginoong Gu. Para sama-sama tayong yumaman, sisiguraduhin kong tutulungan kitang mabuti sa pagkuha mo ng lupain ng Chengbei. Sige, sabihin mo na. Paano mo gustong hatiin? Gusto ko lang ng 30% ng tubo. Walang sinuman ang maglalakas loob na makipag-agawan sa iyo sa lupain na iyan. Kung gaano karaming pondo ang kailangan mo, tutulungan kitang punan. Ganoon pala, Ginoong Rong. Ako kasi, hindi ko gusto ang maghati ng parte sa iba. Mas gusto kong ako lang ang kumain. Gu Xiaoting, isipin mo munang mabuti. Matagal nang kumalat ang tungkol sa gold mine. Maraming tao ang naghihintay lang sa pagkakataon.
Oo, ang karamihan ng pondo ko ay nakatuon sa mga proyekto sa ibang bansa. Pero kahit ang patay na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa kabayo. Ang lupain na ito, kukunin na ng Goose Company. Ikaw, Ginoong Rong, sino ka ba? umalis ka. Huwag mo akong guluhin. Ayan na. Ginoong Rong, ako ang CEO ng Zihua Company. Tungkol doon sa lupain ng Chengbei, gusto kong makipag-usap sa inyo, Ginoong Rong. Ang pinag-usapan namin ni Ginoong Gu kanina, sigurado akong narinig mo. Gusto ko ng 50%. Kung hindi, walang pag-uusapan. Hindi ba 30% lang ang sabi mo kanina? Hindi nyo ba tinitingnan kung anong klaseng basura kayo? Hello? Sino yan? Dalian mo. Diretsuhin mo na ang sasabihin. Boss Rong, pumapayag ako sa mga kondisyon mo. Si Chu Jihua ay nahulog sa bitag? Bakit nangyayari ito? Siya yon? Si Ling Xuan ay sadyang lumapit sa iyo. Siya ay isang utusan ni Chu Jihua na inilagay sa tabi mo. Pero ang Ling Xuan sa labas ay hindi ko kapatid? Nasaan ang kapatid ko? Chu Xiang? Tiyak na tutulungan kitang hanapin siya. Sige. Samahan mo ako sa isang auction. Tingnan natin kung anong pakana itong ginagawa ni Chu Jihua. Ay, GM Gu, maganda pa rin ang forma mo kahit matagal tayong hindi nagkita. Bakit ka nandito? Nabalitaan ko na interesado ka sa lupain sa North City, kaya pumunta ako rito para makipag-agawan sa iyo. Anong panlaban mo para makipag-agawan sa akin? Oo, tama. Kung ako lang mag-isa, siguradong hindi ko kaya. Paano kung kasama ko si GM Rong? Mahilig kasing mag-solo si GM Gu. Kaya wala akong choice kundi makipagsanib puwersa na lang sa iba. Hay, narinig ko kay GM Chu. Ikaw daw ang anak niya? Kahit sabihin pa nating iyan ang katotohanan, ayokong tanggapin ang katotohanan iyan. Hindi lahat ng tao ay nararapat maging ama. Ang tapang mo gusto ko yan. Paano kaya kung ganito? Hiwalayan mo na lang si Gu Xiaoting at maging girlfriend ko. Ako, hindi naman ako nalalayo sa kanya pagdating sa mga kondisyon. At isa pa, maingat talaga ako sa aking sarili. Walang maliliit na pabigat. Pasensya na. Gusto ko kasi yung tinatawag na motherhood na walang sakit. Hindi ka interesante sa akin dahil wala kang anak na lalaki? Ipinagbigyan na kita, ikaw na talaga ang magaling. Hoy, wala akong pakialam kung anong paraan ang gagamitin mo. Dapat makakuha ka pa ng 300 milyong piso. Matagal ko nang binabantayan ang gold mine na ito at hinding-hindi ko talaga ito ipapamigay na lang ng ganoon. Nagkakampi na si Rong Jin at si Chu Jihua. Gusto nilang agawin sa akin ang napakabigat na pagkaing ito. Nananaginip sila. Iyon lang. Gu Xiaoting, ikaw ang nananaginip. Sa pagkakataong ito, kahit pa ibuwis ko ang lahat ng aking ari-arian, aagawin ko sa iyo ang gold mine ng North City na ito. Nakita niya tayong dalawa na magkasama. Tinawagan niya ang tauhan niya at sinabing mag-ipon pa ng 300 milyon. Mag-iipon pa ng 300 milyon? Kung idadagdag doon sa nauna, hindi ba? Sigurado ka bang handa siyang magpahirap ng ganoon? Narinig ko mismo. Hindi maaari. Hindi ko na kayang sumabay pa hanggang sa dulo. Huwag ka na ring makipag-away pa sa kanya. Hindi, Ginoong Rong, nasa huling hakbang na tayo. Huwag kang uurong ngayon. Dahil lang sa maliit na pabor na ibinigay mo sa akin? Hay, dadagdagan ko ang taya, gagamitin ko ang kumpanya at lahat ng ari-arian bilang kolateral. Paano kung tulungan mo akong makalikom pa ng 100 milyon? Magandang gabi sa lahat. Maligayang pagdating sa auction natin ngayon. Ang ihahain natin sa subasta ngayon ay ang lupa na ito sa hilaga ng bayan. May sukat na 23,000 metro kwadrado, napapalibutan ng bundok at tubig. Ito ay isang tunay na kayamanan. Ang panimulang presyo para sa lupa na ito ay 273 milyon. Sa bawat pagtaas ng taya, hindi ito dapat bababa sa halagang 10 milyon. Opisyal nang nagsisimula ang pag-auction.
300 milyon. 350 milyon. 1 bilyon. Ang Ginoo sa mesa numero 1 ay tumaya ng 1 bilyon, may mas mataas pa ba? 1 bilyon at 100 milyon. 1 bilyon at 110 milyon. 1 bilyon at 120 milyon. 1 bilyon at 130 milyon. 1 bilyon at 140 milyon. 1 bilyon at 150 milyon. May mas mataas pa ba? 1 bilyon at 150 milyon. Una, 1 bilyon at 150 milyon. Pangalawa, 1 bilyon at 150 milyon. Pangatlo, sold out. Binabati namin ang Ginoo sa mesa numero 1. Nakuha ko ito. Ha 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 ha. Nakuha ko ito. Ginoong Gu, nagpatalo ka. Kumilos ayon sa orihinal na plano. Masusunod, Boss Gu. Asawa ko, bilisan mong iparelease sa Public Relations Department ang balita na may malaking gintong mina sa ilalim ng lupa sa North City. Mahal, nakuha mo ang gintong mina. Kung ganoon, hindi ba't yayaman ng husto ang kumpanya natin? Aba, siyempre, pagkatapos nito, ang lahat ng mga taong darating para makipag-kooperasyon ay sisirain ang ating pintuan sa dami ng kanilang pagdating. Ay nako, napakaganda. Napakaganda. Jihua, may nagreklamo na umiiwas ka sa pagbabayad ng buwis? Sumama ka kaagad sa amin? Sandali, pulis. Siguradong nagkamali kayo. Ang asawa ko ay isang mamamayang napakatapat at sumusunod sa batas. Nagkamali ba talaga kayo, pulis? Napakasarap talaga ng alak na ito. Pagkatapos ng araw na ito, lahat ng bagay dito ay magiging akin na. Ha 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 ha. Ito ang pinakabagong balita mula mismo sa istasyong ito. Ang Chu Group ay umuwas sa pagbabayad ng buwis. Ang halaga ay napakalaki at may napakasama talagang intensyon. Kasalukuyang naglabas na ang Bureau of Internal Revenue ng abiso sa paghabol sa bayad. Bakit nangyari ito? At inaresto na ang responsable, si Chumuhua. Buti na lang at mayroon pa akong ganitong kapatid na babae, si Chu Xiang. Uy, Ginoong Gu, wala na si Chu Jihua ng pambayad sa buwis. At least makukulong siya ng 5 taon. Masaya ka ba sa naging resulta? Lubos akong nasisiyahan, ililibre kita ng hapunan, Ginoong Rong. Ang laki ng tulong ko sa'yo, tapos isang kainan lang ang ililibre mo sa akin. Huwag kang sumobra. Ang lupa ng proyektong iyon sa North City, ipapatupad na ito. Isa pa, ang real estate at kumpanya ni Chu Jihua. Hindi ba napunta na sa iyo ang lahat? Kuya, ang lamig ng pakiramdam mo, ang walang puso mo, at ang walang katuturan mo. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Pinsan mo ba itong Ginoong Rong? Siya? Oo naman ate. Magpinsan kami ni kuya dahil sa iisang lolo. Ako ang pinakamalapit mong pinsan. Kung gayon, naglakas loob ka pa ring nanukso at niyaya mo pa akong maging kasintahan? Ano? Kailan pa nangyari yan? Kuya, may gagawin pa ako. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Ikaw? Sabihin mo, anong nangyayari? Siguro akala niya isa akong gold digger, kaya noong araw ng auction, sinadya niya akong biruin at niyaya niya akong maging kasintahan niya. Itong batang ito. Ano ang sagot mo? Siyempre, tinanggihan ko. Sinabi ko sa kanya na gusto ko ng painless motherhood. Hindi ko siya gusto dahil wala siyang anak. Ate, bakit ka tumatawa? Nagbiro lang, magluluto muna ako. Tuloy. Paumanhin, pasensya na. Nahuli ako. Oh, nag-imbita ako ng kaibigan. Maupo ka. Kapatid ba ito ng asawa? Ay. Bakit ka nakatunganga? Si Ruwi-Ruwi ay busog na? Busog na kami? Magpapahinga na lang kami sa kwarto. Mama, bye-bye! Ling Xuan. Si Chu Jihua ay nahuli. Ah, ganoon ba? Halika, uminom tayo. Ito ay paraan din para maipaghiganti kayo. Tagay! Ling Xuan, ang itsura mo ngayon parang nakakadiri sa akin. Huwag ka nang magpanggap. Ate, ako, hindi ko naiintindihan. Ang tagal mo ring umarte kasama si Chu Jihua. Nakakapagod din, hindi ba? Huwag ka nang magpanggap pa.
Gu Xiaoting, ang galing mo talagang manloko. Wala akong pakialam sa layunin mo. Nagpapasalamat ako sa panahong ito dahil binigay mo sa akin ang kaligayahan. Huli na, may isa pa akong tanong. Nasaan ang kapatid kong si Ling Xuan? Namatay na siya sa pamilya Chu 10 taon na ang nakakaraan. Ikaw na tangang ate. Sa tingin mo ba si Chu Zihua aalagaan ang inutil na ito? Ikaw ba ang aalis o ako ang magdadala sa'yo? Lahat ng hirap at pang-aapi na tiniis ko sa pamilya Chu nitong mga nakaraang taon ay dahil kay Xuan kaya ako nagpatuloy. Hindi ko inakala, matagal na akong walang pamilya. Si Rui at ako ang pamilya mo. Mommy, bawal umiyak! Mabait si Rui, bakit ka bumaba? Mommy, sinasamantala ka na naman ba ni Daddy? Kaya ka umiiyak? Gu, Rui, bumalik ka na sa itaas at matulog. Hindi mo pa nga nakakasal si Mommy. Mas magaling pa si Rui magsalita kaysa sa iyo? Oo. Ang asawa ko si Gu Xiaoting. Paanong hindi magkakaroon ng engrandeng kasal? Ano? Huwag mo akong tanggihan. Teka muna. Pinakabagong balita. Inanunsyo ng grupong Gu ang masayang balita. Magdaraos ng engrandeng kasal ang kanilang presidente na si Gu Xiaoting sa darating na linggo sa Hotel Dijue. Hindi ko akalaing ikakasal na talaga ako kay Ginoong Gu. Nakaka-tense, Daddy! Bata ka pa. Kapag lumaki ka na, darating din sa iyo ang araw na ito. Si Mommy na! Kahit nawalan ako ng kapatid, nagpapasalamat ako sa tadhana at dinala ka nito sa akin. Mula ngayon, ikaw na ang tanging asawa ni Gu Xiaoting. Teka, hindi ako sang-ayon. Pumayag ba akong pakasalan siya? Lolo, marami naman kayong hindi sinang-ayunan, hindi ba? Hindi sa walang nagbalita sa inyo. Pero nalaman nyo rin, hindi ba? Ganyan ba ang ugali mo sa pagsasalita sa matanda? Gu Xiaoting, akala ko mas magiging mature ka na. Pagkatapos ng maraming taon ng pagsubok sa labas, hayaan na, kanselahin ang kasal, umuwi ka na sa pamilya Gu. Ano ang nangyayari, Rui? Sinabi sa akin ni Tatay, kami lang dalawa ang nagtutulungan at wala na kaming ibang kamag-anak. Ganyan mo ba tinuruan ng anak mo? Akala mo ba patay na ako? Walang nagtuturo sa babaeng ito ng tamang asal? Kapag nagsasalita ako, bawal sumingit, hindi ba? Gu Xiaoting, ang babaeng katulad nito, ayaw ng pamilya Gu. Lolo, humihingi ako ng paumanhin pero hindi po ako susunod. Tingnan mong mabuti. Ito ang babaeng nagbigay sa atin ng panganay na apo para sa pamilya Gu. Siya ang may pinakamalaking karapatan na maging asawa mo. Rui, ako ang nanay mo. Ako ang iyong mami, Rui. Hindi ka ang mami ko. Ang bango mo hindi masarap. Shouting? Itong kasal? Ituloy? Shouting, alam kong galit ka pa rin sa akin dahil sa bigla kong pag-alis noon. Pero 20 anyos pa lang ako noon. Mahirap tanggapin kaagad na may anak ako. Ano? Hindi nakapagtataka na tungkol sa ina ni Rui? Hindi siya nagsasalita tungkol dito. Hindi kita kilala.
Hindi mo rin alam ang dahilan kung bakit ka pumunta rito ngayon. Pero ang asawa ko, si Chu Xiang lang. Miss Chu, nagpapasalamat ako sa iyo sa panahong ito sa maingat na pag-aalaga kay Rui Rui. Pero ako ang tunay niyang ina, 'di ba? Para kay Rui Rui, gusto kong gamitin ang nalalabi kong buhay para makabawi. Hindi ka ina kaya hindi mo alam, pero maiintindihan mo. 'Di ba? Shouting? Itong kasal ngayon, ipagpaliban na muna natin? Kailangan muna nating ayusin ang ilang bagay? Bakit hindi ka pa umaalis at hinahabol siya? Masamang daddy. Gamitin mo ng maigi ang pagiging ina ni Rui Rui. Ang posisyong ito, huwag mo akong biguin. Itong babaeng si Chu Xiang, hindi talaga maaring manatili. Naiintindihan ko, Lolo. Kailangan ko nang magbihis. Ang ganda mo ngayon. Ngayon, ang una kong beses na magsuot ng wedding gown pero hindi ko inasahan na mangyayari ang napakaraming aberya. Patawad. Tama ang sinabi ng babaeng iyon dahil si Rui Rui ay tunay niyang anak. Gu Shouting, bitawan mo ako, baka may makapasok dito. Ayaw kong marinig mong sinasabi mo iyan. Pero ito ang katotohanang kailangan nating harapin. Akala ko hindi na siya magpapakita. Kaya ayaw kong banggitin ang tungkol sa kanya noon. Chu Xiang, may hangganan ang pasensya ko sa iyo. Ayaw ko nang marinig pa ang mga salitang ina ni Rui Rui. Tinanong na kita dati, pero ang sungit-sungit mo noon. Kung sasabihin ko, ito rin ang unang beses na nakita ko ang ina ni Rui Rui. Maniniwala ka ba talaga? Ano? Kung sasabihin ko sa iyo na, ngayon ko lang din nakita ang ina ni Rui Rui. Maniniwala ka ba? Ano? 29 na taon ka na, pero wala ka man lang kasamang babae. Anong klaseng asal yan? Mamili ka na agad. Tulad mo na sa katandaan ay naghahanap pa ng dilag. Maganda na ba yon? Bakit ganyan ka makipag-usap sa lolo mo? Gusto mong masira ang pundasyon ng pamilya ko na matagal nang itinayo, hindi ko yan papayagan. Ang tungkol sa akin, hindi mo na kailangan alalahanin. Sige, hintayin mo lang. Mukhang imposible. Pero, ganoon dumating si Rui Rui. Sa loob ng maraming taon, isang gabi lang kami nagkasama ng babaeng yon. At pagkatapos noon, ikaw lang. Bigyan mo ako ng kaunting oras, aayusin ko ang bagay na ito. Iniwan mo ang lumang bahay na hindi tinirhan, tapos sumisiksik sa ganitong kaliit na bahay. Hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Talagang maliit, kaya pwede na po kayong umalis. Walang hiya. Opo. Noong taon na yon, umalis ako ng walang dala. Kahit gaano pa kaliit ang bahay na ito, pinaghirapan ko ito. Kung mayroon pong hindi nagugustuhan si Lolo, bakit pa kayo magpapakita rito at mapapahiya lang? Sinisisi mo ba ako? Sinisisi mo ba ang pamilya Gu? Sa paghihigpit sa iyo, dugo ng pamilya Gu ang dumadaloy sa iyo. Ang batang iyon ay apo sa tuhod ng pamilya Gu. Ang lahat ng mga ari-arian na ito sa pamilya Gu ay para sa inyo. Hindi ko kailangan. Sige na. Hindi mo kailangan. Tinanong mo na ba ang bata? Alam kong nagtatanim ka ng galit sa akin. Pero nakikita ko na gusto mo talaga ang batang ito. Naghanap ka sa lahat ng dako noon para sa ina ng batang ito. Ngayon, bumalik na si Xuero. Pwede na tayong magsama-samang apat bilang isang pamilya. Ang pamilya ko ay si Rui Rui lang. At si Chu Xiang. Ang pinagmula ng babaeng iyon, hindi karapat-dapat na pumasok sa pamilya Gu namin. Lolo, ito ang bahay ko.
Shouting, ginagawa lang ito ni Lolo para sa ikabubuti mo. Binibining Shi. Wala kang kinalaman dito. Ikaw! Lolo. Lolo, bilis tumawag ng ambulansya. Lolo. Anong nangyari sa kanya? Ginoong Gu, ayaw ipasabi sa inyo ng matandang Ginoong Gu na mayroon na siyang heart failure. Ibig mong sabihin? Posibleng hindi na siya aabot ng kalahating taon. Rui, lumapit ka rito at magpakarga kay Mommy. Hindi ka mami ko. Ang mami ko hindi gumagamit ng ganyang kabangong pabango. Si Rui ay may rhinitis, kaya hindi niya masikmura ang pabango, kaya hindi ako nag-i-spray? Hindi ko alam. Rui, patawarin mo po ako. Hindi ko dapat kayo iniwan pagkapanganak ko. Hay, naaalala mo pa ba noong gabing iyon? Anong pabango ang ginamit mo? Ako, nakalimutan ko talaga. Hindi sinabi sa iyo ni Lolo, ang rhinitis na ito ay minana niya sa akin. Noong gabing iyon, wala kang ginamit na pabango. Magsalita ka? Saan ka nagpunta nitong 4 na taon? Ako, nagkaroon ako ng postpartum depression, kaya nagpagamot ako sa ibang bansa. Lolo, Umalis na kayong lahat. Kailangan kong makipag-usap kay Xiaoting. Ang aking sakit. Alam mo na. Ganyan na ang katawan ninyo pero gusto nyo pa rin kontrolin ang buhay ko? Kung ganyan ang iniisip ninyo, magpahinga na lang kayo, baka tumagal pa ang buhay ninyo ng 100 taon. Ang sarili kong katawan. Alam ko ang kalagayan. Si Swero, siya pa rin ang tunay na ina ni Rui. Hindi siya mapapalitan ng ibang babae. Mabait si Chuxiang kay Rui. Gaano man kabait? Puso ba ang pinapairal niya? Makakatiyak ba siyang hindi na siya magkakaanak ng sarili niya? Problema namin yun. Re-respetuhin ko ang desisyon niya. Kaya ba niyang ituring si Rui na parang sarili niyang anak? Ikaw! sandali. Ang upuang yan ay inupuan na ng napakaraming tao. Puro iyan mikrobyo. Masama kay Rui na umupo diyan. Ikaw? Ayos ka lang ba? Ayos lang. Oh, Amashi? Pinapatawag ka ni Lolo. Kami na mag-anak, hindi na kami mangingistorbo. Ang target na gusto ko, mapapasakin din sa huli. Gusha Oting, magkita na lang tayo. Hindi pang karaniwan si Chu Xiang. Noon binigyan ko siya ng maraming babae. Pero kay Chu Xiang lang siya nagpakita ng interes. Ngayon, siya lang ang gusto niyang pakasalan. Mukhang hindi mo talaga gusto si Chuxiang. Ang pamilyang nagbebenta ng anak para sa yaman, anong klaseng babae ang mapapalaki nila? Ngayon, ang pamilya Chu ay nagkaroon pa ng ganitong kalaking problema. Suero, ang manugang na babae na aprobado ni Lolo, ay ikaw lang. Alam ko, Lolo. Habang hindi pa alam ni Xiaoting, bilisan mo. Paramihin mong magustuhan ka ni Rui. Opo. Kinumpirma na ang Chu Group ay bangkarote. At ang founder nito na si Chu Jihua ay dahil sa pag-iwas sa buwis. Nahatulan ng 7 taong pagkakulong. Siya natahasang matalino habang buhay. Sa wakas, ay natalo rin. Chu Xiang, gusto kang makita ng iyong ama? Dali, pumunta ka na. Ano bang sasabihin niya? Maaari mo siyang pakinggan. Haharapin ang anumang hamon. Gu Xiaoting. Mga hayop kayong dalawa. One-Line 464. Inuutusan kitang umupo. May mata ang langit. Sa wakas, ay dumating na ang parusa mo. Masamang anak. Nung ipinanganak kita, dapat pinatay na kita. Gu Xiaoting, dinisenyo mo akong saktan kasama si Rongjin. Hindi ka mamamatay ng payapa. Ang negosyo ay tulad ng giyera. Dapat mong tanggapin ang pagkatalo. Gu Xiaoting, sinasabi ko sa iyo, matindi ang pagkatalo mo. Itong Chu Xiang na pinakasalan mo, siya ay isang second-hand na babae. Umalis. Lalaki tayong lahat. Anong kunwari-kunwari pa? Sinasabi ko sa iyo, hindi na malinis si Chu Xiang bago kanya pinakasalan.
ang kanyang pagkabirhen. Matagal ko nang ipinagbenta. Si Chu Xiang ay sinipingan na ng matandang hukluban noong siya ay 18 anyos pa lang. Akala mo ay nakahawak ka na ng isang kayamanan, pero ang totoo ay nakahawak ka lang ng isang malaking sungay. Ulit-ulitin mo. Hayop. Hindi mo alam, no? Binigyan ako ng matandang hukluban na iyon ng 20 milyong piso para bilhin ang pagkabirhen mo. Kalaunan, nagdagdag pa ng 30 milyong piso para manatili ka at maging surrogate mother niya. Nagsisinungaling ka, hindi ko ginawa yon. Ginawa mo. Ang peklat na iyan sa tiyan mo, iyan ay iniwan ng cesarean section. Ang matandang iyon ay iniwan ka pagkatapos kunin ng bata. Pagkatapos niyan nagka-depression ka, naisip mong magpatiwakal pero hindi ka namatay. Sa halip ay nagkaroon ka pa ng amnesia matapos kang mabangga. Chu Xiang? Huwag kang makinig sa kanya, Chu Xiang. Niloloko ka niya, Chu Xiang. Go shouting. Kung nagsisinungaling ako o hindi, ikaw ang nakakaalam sa puso mo. Kayong dalawa ay matagal nang magkasama. Hindi ba kayo natulog ng magkasama? Ang laki-laki ng peklat sa tiyan niya. Hindi mo ba nakita? Huwag. Hindi ko talaga iyon inasahan, Ginoong Gu. Nakukunin mo ang sirang kalakal na iniwan ng matandang hukluban. Mommy, gising na! Mommy, gising na! Mommy, gising na! Rui, lumabas ka muna at makipaglaro kay Tito Jiangda. May sasabihin si Daddy kay Mommy. Magbubulungan na naman kayo nang hindi ako kasali. Sige na. Chu Xiang. Akala ko sa simula, aksidente lang at nawala ang alaala ko, pero hindi ko inasahan na ganito ang katotohanan. Pasensiya na talaga. Shouting? Hindi ako karapat-dapat para sa iyo? Chu Xiang. Kung ganyan ang iisipin mo, matutupad lang ang gusto ni Chu Zihua. Huwag mo akong hawakan. Naiinis ako ngayon sa sarili ko. Chu Xiang? Wala akong pakialam sa nakaraan mo. Gusto ko lang na tayo ay manatiling isang pamilya. Walang makakapaghiwalay sa atin. Hindi ang nakaraan mo at hindi rin ang lolo ko. Pero paano naman ang batang iyon? Nasaan na siya? Ito ang bahay ko. Bakit na naman kayo nandito? Anong ibig mong sabihin? Hindi ako pwedeng pumasok sa bahay na to. Dali-dali kang umalis sa ospital. Para lang mag-eskandalo dito? Ikaw, walang kuwenta. Kung ayaw mo sa akin, sige. Pero si Suero, dito siya titira. Dahil siya ang ina ni Rui. Wala kang karapatang paalisin siya. Ayoko sa babaeng yan. Rui, ako ang lolo mo sa tuhod. Ikaw na masamang matandang lalaki. Shouting, ganyan mo ba pinalaki ang anak mo? Tama ang sinasabi ng anak ko. At iyan din ang gusto kong sabihin. Lolo, sinabi ng doktor na huwag kang magpapakaba. Shouting. Masama ang kalagayan ni Lolo. Miss Shi, ikaw ang walang karapatang magsalita dito. Kung gusto mo na akong mamatay, sige, kalitin mo pa ako. Hanggat ako ang lolo mo, dapat manatili si Suero dito. Hindi siya welcome dito. Ayokong tumira ang babaeng yan sa bahay namin. Wala kang magagawa. Rui, mahal, pwede kitang kuwentuhan? Anong gusto mong pakinggan? Kung hindi ka pa aalis, tatawag na ako ng pulis. Gusto mo bang maging katawa-tawa ang pamilya Gu sa mata ng iba? Hindi naman ako ang nagiging katawa-tawa rito. Ginangshi, ipagpalagay nating may koneksyon ka nga kay Rui. Pero hindi ka karapat-dapat sa titulong ina. Noong nasa ospital ka, alam mo na may malalang allergy si Rui sa ilong, pero nag-spray ka pa rin ng ganoon kabahong pabango. Talaga bang nag-aalala ka sa kanya? O nagkukunwari ka lang? Ako... Suero, mukhang sa bahay na ito. Hindi ka na makakapanatili ngayong gabi. Ikaw,
Umangkin ka ng hindi sa'yo. Inagaw mo ang asawa at anak ng iba. Komportable ka bang tumira sa bahay na ito? Huwag niyo na po akong alalahanin. Sige na. Shouting? May punto ang lolo? Tama siya? Si Shiswero talaga ang kanyang ina? Hindi siya. Hindi pwedeng iwanan ni Mommy si Rui. Chu Xiang. Sa totoo lang, nagdududa ako sa pagkatao ni Shi Shuero. Tandaan mo, noong nasa ospital tayo, patuloy niyang iniiwasan ang tanong ko. Naaalala mo pa ba noong gabing iyon? Anong pabango ang ginamit mo? Ako, nakalimutan ko. Kaya nagdududa ako. Baka siya ay hindi totoong nanay ni Rui. Pero ang amoy mo ay mas katulad niya. Sana, ikaw nga siya. Bakit hindi mo maayos-ayos kahit ang maliliit na detalye na iyan? Ako. Akala ko kasi sa ganitong paraan, mapapansin ako ni Shouting. Hindi mo pa rin siya kilalang mabuti. Kung interesado siya sa ganda, wala ka na ring pwesto. Anong gagawin ko? Dahil hindi tayo pinapayagang makapasok, gamitin natin si Rui. Bata lang yan, madaling bulahin. Lolo, magsisikap po ako. Limitado na ang oras na mayroon ka. Natatakot ka ba? Hindi ko na kaya. Sa tuwing naiisip ko na ipinagbenta ako ni Chu Jihua sa isang matandang lalaki, hindi ko na talaga kaya. Kahit hindi ko na naaalala ang mga detalye, ang mga bakas na iyon sa puso ko ay hindi ko malilimutan. Sa puso mo? Ako lang ang dapat naroon. Shouting. Ang pagkakaroon ng amnesia ay isa ring magandang opsyon. Kalimutan mo na ang mga pesteng alaala na iyan. Mahal. Manalig ka lamang sa akin. Sasamahan kita palagi. Rui. Dito ka muna maghintay ng mahinahon sa pagkuha sa iyo ni Mommy? Gusto ko pong lumabas kasama si Mommy. Maraming cute na batang babae sa kindergarten. Ayoko, gusto ko lang si Mommy. Sige na, magpakabait ka lang. Dito ka lang maghintay para kunin ka ni Mommy. Makining ka. Ako ang mommy ni Rui. Gusto ng daddy niya na isama ko si Rui sa amusement park para maglaro. Kaya sana humingi ako ng leave. Mami Rui, pero hayaan niyo akong mag-double check. Masyadong komplikado ang sitwasyon sa pamilya Gu. O kaya, ipapatawag ko si Shouting sa principal. Gu Shouting? Iyong pinakamayamang si CEO Gu? Ay, wag na lang po. Masyadong abala si CEO Gu. Bakit pa natin siya guguluhin para sa maliit na bagay na ito? Tara na, ipapakita ko sa inyo si Rui. Hindi ko alam kung kailan darating si Mommy. Rui, ito ba ang mami mo? Siya ang masamang babaeng kumukuha ng mga bata. Rui, ako ang mami mo. Maraming beses na tayong nagkita ng lolo mo. Masamang babae. Ikaw ang dahilan kaya hindi masaya sina Daddy at Mommy. Hindi maganda sa bata ang magsinungaling, kundi hahaba ang ilong mo. Miss Shi, imposibleng payagan kitang kunin si Rui. Paano kung igiit kong kunin siya ngayon? Kung ganoon, tatawag ako ng pulis. Hindi mo kayang kalabanin ang pamilya Gu, isa ka lang guro. Ang aming kindergarten ay pag-aari ng Gu Corporation. Gusto mo pa akong lokohin? Huwag mong isipin na hindi ko napanood ang Prinsesa Snow White. May masamang reyna pa ba? Nasundo mo na ba si Rui? Ayaw magpahawak ni Rui sa akin. Ganoon ba talaga kalakas ang ugnayan ng dugo? Ang pagkakita pa lang niya kay Chuxiang, napakalapit na agad. Kung di mo makaya, magkunwari kang nasasaktan. Oo, wag mong kalimutang pumunta sa Go Group ngayon. Sige. Huwag mo akong pilitin na gawin ito. Bitawan mo ako. Huwag na huwag kang gumalaw. Ayoko namang dito.
may mangyari. Sir Gu, hinahanap po kayo ni Binibining Shi. Papasukin siya? Sir Gu, nagpakilala po si Binibining Shi na sekretarya ninyo at pumunta rito para magtrabaho. Anong nangyayari? Gumamit si Lolo ng isang piraso ng lupa sa Lincheng. Kapalit ni Shiksuero bilang sekretarya ko. Ang laking sakripisyo? Shouting, pinuntahan kita para sabay tayong magsimula ng ating trabaho. Simula ngayon, ang trabaho niya, ikaw ang mag-aasikaso para rito. Shouting, anong ibig mong sabihin? Pumayag akong papasukin ka sa kumpanya, pero hindi ko naman sinabing ikaw lang ang sekretarya ko. Ang lahat ng mga bagay simula ngayon, si Chu Xiang na ang bahala. At ikaw, sa kanya mo lahat, ire-report. Sige na, kung wala ka nang gagawin, umalis ka na. Hindi pala siya ang mami ni Rui Rui? Hindi magsisinungaling ang DNA. Hinala ko na may transaksyon sila ng lolo. Grabe ang internal na labanan ngayon sa pamilya Shi. Ang mga may karapatang magmana ay inalis na niya lahat. Hindi siya kasing hina ng mukha niya. Ano ang gagawin niya? Tingnan mo lang, mukhang malapit na siyang hindi makapagtimpi. Ayon sa plano, simulan na. Rui Rui! Walang hiya ka. Kinagat mo ako. Anong ginagawa ninyo? Dalhin niyo rin ang babaeng yan. Ano? Sina Chu Xiang at Rui Rui kinidnap? Nakunan sila ng CCTV sa labas. Isang van ang sumakay sa kanila. Ikaw? Imbestigahan mo. Opo. Kung may nangyari sa kanila, papatayin ko kayong lahat at pagpipira-pirasuhin. Pakawalan niyo ako, hindi kayo patatawarin ng daddy ko. Tumahimik ka. Kung hindi, tatakpan ko ang bibig mo. Bitawan mo ako, kailangan kong umihi. Maliit na demonyo. Mag-ingat ka, huwag kang magkakamali. Walang silbi kahit itapon mo ang relo ko. Ang necktie ko ay mayroon ding GPS tracking. Shi, magtiwala ka sa aming trabaho. Nandyan sa loob ang bata na gusto mo. Shi, nandoon ang bata na gusto mo. Kelsey Yang, bakit niyo rin siya ginapos? Noong ginagapos namin ang bata, nakita kami ng babaeng ito. Kaya binagsak namin siya at dinala na rin. Napakahusay ng ginawa ninyo. Dadagdagan ko kayo ng 3 milyong piso. Dadalhin ko na ang bata, sa inyo na ang babaeng ito. Mommy, Mommy! Mabuti pa'y manganak ka na lang ng masunurin para sa pamilyang Gu. Kung magtatangkang maging matigas ang ulo, papatayin ko ang bulag mong kapatid. Kaya palang ibenta sa murang edad. Si Chu Zihua ay talagang walang awa. Lolo, pakiusap? Hayaan mo akong umalis. Ang ingay mo, kinuha ng tatay mo ang 50 milyon ko. Hindi mo pwedeng sabihin kung gusto mo o hindi. Sino ka? Ako ay nilagyan ng droga. Huwag kang mag-alala, pananagutan kita. Tingnan mo kung gaano ka-cute ang sanggol na ito. Mula ngayon, ikaw na ang batang Panginoon ng pamilyang Gu. Wala na siyang kinalaman sa iyo. Wag. Ibalik mo sa akin ang anak ko? Mommy, ikaw ba yan? Rui Rui. Kaya pala ang bumili sa akin? 5 taon na ang nakalipas? Ay ang lolo ni Gu Xiaoting. Kaya pala si Rui Rui ay anak namin ni Gu Xiaoting? Mommy, ikaw ba yan? Mommy, yung masamang tita ang nagtali sa amin dito. Rui Rui, ako ang mommy. Bakit naman kita ikukulong? Andito ako para bawiin ka.
at ibalik ka sa bahay, di ba? Sinungaling ka! Narinig ko ang lahat! Hayop ka. Lumaki kang walang magulang na nag-alaga. Walang hiya. Balak mo akong banggain. Masama! Huwag mong saktan ang mommy ko! O sige. Dahil hindi mo ako kinikilala, ikaw na bastardong bata, sumama ka na sa kanya at mamatay. Mayroon ditong 5 milyong piso. Gawin ninyong mincemeat ang dalawang ito at ipain sa aso. Pagkatapos nito, maghiwalay na tayo ng landas. Huwag na kayong kumontak sa akin. Huwag kang mag-alala. Binibining Shi. Saka pala, mamaya kapag naglalaro kayo, siguraduhin ninyong kukuha kayo ng maraming litrato at video at i-post sa internet. Gusto kong mapahiya ang babaeng ito. Tingnan mo, nandito ang lokasyon ng munting Ginoo. Paparating na ako para sagipin kayo. Boss, napakaganda ng babaeng iyan. Hindi ba sayang kung patayin? Patayin. Bakit mo papatayin? Isang pambihirang babaeng tulad niya. Siyempre, kailangan muna natin siyang pagsawaan bago patayin. Sabi ni Binibining Shi. Ibibigay niya sa atin para paglaruan. Wag. Wag kang lumapit. Wag. Bitawan mo siya. Puntahan niyo muna sila. Shouting. Mag-ingat ka. Shouting. Daddy, Daddy! Gu shouting. Gu shouting. Gu shouting. Pakiusap, pakiusap. Gumising ka, huwag kang magkakaano. Shouting! Ikaw na kamalasan! Si Shouting, ganito ang tama. Lahat ito ay dahil sa'yo. Nagkakamali ka? Ang nangyayari kay Shouting ngayon ay dahil sa'yo. Walang galang. Paano ka naglakas loob na kausapin ako ng ganyan? Dahil ako ang tunay na ina ni Rui Rui. Dahil sa pagdukot na ito, bumalik ang aking alaala. 5 taon na ang nakalipas. Ikaw ang bumili sa akin kay Chujiwa para magkaanak ako kay Shouting, hindi ba? Sa tingin ko, naaalala mo ako? Kung hindi, imposibleng kamuhian mo ako ng husto. Kahit ano ang gawin ko, kinamumuhian mo ako? Kaya ano ngayon? Ikaw ay isang babaeng mababang uri mula sa ugat. Hindi ka bagay sa pamilya, Gu. Saan galing ang karangalan mo? Pinuwersa mo ang sarili mong apo? Sinira mo ang kanyang pamilya? Ito ba ang batas ng pamilya, Gu? Nirerespeto kita dahil matanda ka na at wala ka ng matagal na panahon? Pero hindi iyon dahilan para patuloy akong magtiis. Si Shouting ay nasa loob at hindi pa natitiyak kung mabubuhay. Ngunit, hinding-hindi ko naiiwan pa si Shouting at si Rui Rui. Mommy? Ikaw nga ba ang mommy ko? Mommy, wag mo na akong iwanan muli. Sige, hinding-hindi na iiwanan ni Mommy si Rui Rui. Kumusta na siya? Naging matagumpay ang operasyon. Nalampasan na ng pasyente ang panganib. Pero hindi pa siya gising. Gusto ba ninyong pumasok at tignan siya? Shouting?
May magandang balita ako para sa iyo. Sa totoo lang, si Rui Rui ay anak natin. Tama? Ako ang babae noong gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Huwag kang mag-alala. Pananagutan kita. Dati, ibinenta ako ni Chu Zihua para sa 50 milyong piso at dinala sa pamilya Gu. Pagkatapos, ipinanganak ko si Rui Rui. Pero sa ospital, kinuha siya ng lolo. Hinabol ko siya ng matagal hanggang sa pagdating ko sa kalsada na aksidente ako. Pagkagising ko, wala na akong maalala. Shouting? Pero lubos akong nagpapasalamat pa rin sa tadhana dahil sa tadhana muli tayong nagkita ni Rui Rui. Shouting? Pagkagising mo, hindi na ako aalis pa sa tabi mo? Shouting? Hindi ka dapat mapahamak. Nangako kang magpapakasal tayo? Nangako ka rin na ipagtatayo mo si Rui Rui ng isang palaruan pero hindi mo pa natutupad. Gumising ka? Gumising ka. Ipinangako mo pa na ipagtatayo mo si Rui Rui ng isang amusement park? Hindi mo pa nagagawa iyon. Gumising ka? Gumising ka. Dad, gising ka na. Ang mga pangako ko sa inyo, hindi ko pa natutupad. Hindi ko pa naitatayo ang amusement park na ipapagawa ko para sa iyo. At ang kasal na ipinangako ko sa iyong mommy, hindi pa ako nakapag-propose. Haha, ikaw na bata ka. Pagkatapos mong gumaling, isama mo si Rui at siya. Bumalik na kayo sa pamilya Gu. Ang ganda mo. Ngayon, Ito na ang pangalawang beses na nagsusuot ako ng wedding dress. Sana wala nang mangyayaring aberya ngayon.